Hindi po sila ginagawang kinakasangkapan ng mga politikong katulad ni Martin Romualdez at ng Tingog Party List na pinapangunahan ng kanyang asawa na si Yeda Marie. Dahil isa itong kasalaulaan at panluloko sa taong bayan. Alam niyo naman po ang isyong ito ay pumutok dahil nga itong babasahin natin, no? Parang naka-deactivate na ata yung page ng Tingog Party List, pero buti na lang may nag-screenshot ng kanilang excuses tungkol doon sa kumakalat nga na meron silang papakita ko sa iyo, papakita ko. Okay, papakita ko. So, may ganyan kumakalat, 'di ba? Nakikita niyo yung kumakalat na ganyan. Na ang ano niyan is referral barcode. Okay? Referral daw ito sa ospital. Referral. Ang referral ay ito, yung pagmukha ng mag-asawa, yung nakabalandra dun sa voucher, may Tingog Party List pa nakalagay. Isa po itong katarantaduhan. At ipapaliwanag ko lang po ito. Hintayin lang po natin ang mga naghihintay po ng ating live. Ipapaliwanag ko po kung bakit po ito ay isang katarantaduhan at isang malaking kasalaulaan. Ngayon, kung meron kayong mga kamag-anak na sa tingin nila ay dapat nilang lumapit muna sa Tingog Party List para maka-avail ng mga serbisyo ng Malasakit Center, ipakalat nyo po ito para malaman po nila ang katotohanan at para makita po nila kung paano po sila ni Martin Romualdez at ng Tingog Party List na pinangungunahan ng kanyang asawa ni si Yeda Marie. Doon lamang po tayo sa katotohanan. Tigilan po natin itong sa panluloko at pangungupal at pangsasalaula ng ating serbisyong binibigay ng gobyerno. Okay. Di ba pinakita ko sa inyo yung voucher? Okay, kumakalat na kasi yan, no? Kumakalat yung voucher na yon at yung page ng Tingog Party List Cotabato ay ipinaliwanag niya ito. Okay? So, ang sabi niya dito, ito ang paliwanag ng Tingog Party List. Naka-deactivate na ata to, no? Kasi naloka ang mga taong bayan. So, ito yung kanilang reasoning. Okay? Sabi niya, FYI, ito po ay guaranteed letter na binibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mangangailangan ng tulong medikal gaya ng hospital bill, medicines, laboratories, diagnostic procedures at para sa mga dialysis patients. Libre po itong binibigay sa Tingog Center ang GL. Ano ba yung GL? Guaranteed letter na ito ay isa sa requirements ng Malasakit Center. So sabi nila, ang guaranteed letter daw na ito ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Sa sa mga hindi po nakakaalam, ang Malasakit Center po ito ay nagsimula, ang patakaran ito ay nagsimula sa Davao City. Okay? Ang nangyayari dito sa Davao City, this is a one-stop shop. Okay? One-stop shop. Ibig sabihin, lahat ng benepisyo na pwedeng makuha mo, okay? Nandyan na sila lahat. Okay? Para kung hindi ka po pwede sa PCSO, nandyan ang DSWD. Kung hindi pwede sa DSWD, meron pang iba. So, nandyan lahat. Nandyan sila lahat, okay? Or pwedeng sila sabay-sabay para hindi mo napupuntahan bawat isang ahensya. Yan po ang idea ng Malasakit Center na isinabatas ni Senator Senator Bongo. Okay? Noong 2018, nag-open ang first Malasakit Center at nung na-elect si Senator Bongo, naisabatas ang Malasakit Center Act. Okay? Noong 2019, bilang Republic Act number 11463. Okay, Malasakit Center. Okay. Ngayon, titingnan natin, okay? Uulitin ko ang sinabi ng Tingog, ha? Kaya kita mo pinagloloko kayong mga Pilipino nito. Tigilan nila to. 'Di ba? Ang sabi niya, ang guaranteed letter daw na ibinibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mangangailangan ng tulong
ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Requirement daw yan, guaranteed letter. So, pupuntahan natin yung batas. Dapat, ang tingog party list, pag mag-i-explain, dapat naaayon sa batas. Hindi ba? Okay. So, ito ang implementation of the medical and financial assistance to indigent and financially incapacitated patients pursuant to Republic Number 11463, also known as Malasakit Centers. Ano ito? Ito po yung implementing rules, okay, ng Malasakit Center. So, pag titingnan po natin ang implementing rules, okay, ang nakalagay po dyan, kita mo, services, di ba? Okay, ito ang kailangan, no? PCO, pag ikaw ay nagkukuha ng ano sa PCSO, ayan lang ang kailangan mo. Confinement, ito pala yung mga assistance na pinoprovide. So, yung mga documentary requirements, kita nyo, documentary requirements, pag PCSO, so nasa one-stop shop ka, di ba? Pag nakikita mo yung PCSO, kailangan mo lang ng confinement or statement of account, chemotherapy, treatment protocol, hemodialysis, ganyan. Ayan lang, okay? Pag DSWD, kahihingi ng financial assistance, kailangan mo lang ng photocopy of valid government ID or other legitimate proof of identity, official price quotation of general assistive devices, funeral contract, kung burial, okay? So, origin, ganyan, okay. So, DOH, pag medical assistant, medical certificate, certificate of indigency, drug or medicine prescription, laboratory or diagnostic request, hospital bill. Okay, availment of process. Oh, the following steps shall guide the authorized personnel from each participating agency. So, host hospital desk, nandun lang sila. Oh, PCSO desk. DSW desk. Oh, di ba? Oh, outpatient. Oh, ngayon, kung referred patients, kita mo. Referred patients. Oh, wala naman ditong guaranteed letter. Di ba? Paano ka bakit kailangan ikaw ang mag-guarantee? Di ba? Bakit ikaw? Bakit ikaw ang mag-guarantee? Nasaan dito sa batas? Ang magre-refer ng patients ay yung hospital.